Iba talaga kapag prinsesa ng pamilyang Shy. Sa alang sa hapon, kailangan pa ng alalay. Baguhan ka pa kaya hindi mo alam. Ang binibining Shi na iyan, hindi lang bulag, malubha pa ang sakit. Hindi na siya magtatagal. Tama naman sila. Hindi na rin ako malayo sa kamatayan. Ako si Anyi. Dati akong prinsesa ng pamilyang Shy, inaalagaan na parang mamahaling hiyas. Dahil nasaksihan ko mismo ang aksidente ng mga magulang ko. Nabulag ako dahil sa matinding trauma. Nang maging bulag na ulila ako, dinala ni Tio Gucheng ang pinsan kong si Shaiyu. At lumipat sila sa bahay ng Shi para alagaan daw ako ng mabuti. Pero hindi ko akalaing sa araw na bumuti ang kalagayan ko. Maririnig ko ang malupit na balak ng mag-amang Gucheng. Nakakakita na ulit ako. Kailangan kong sabihin agad kay Tio ang magandang balitang ito. Papa, kailan ba mamamatay si ate? Walang tigil ang tawag sa akin ng mga naniningil. Maghintay ka pa ng kaunti. Kapag namana na niya ang ari-arian ng pamilyang Shy sa birthday party, ipapawala ko siya ng walang makakaalam. Pagdating noon, mapapasa atin ang lahat ng pera. Mabuti na lang. Mula noong araw na iyon, paminsan-minsan ay nakakakita na ang mga mata ko. Ang masama lang, 1 linggo na lang at kaarawan ko na. Para makatakas sa bantay na sobrang higpit. Parang nasa hard mode ng impyerno. Ek, bukas, maraming kaibigan ko ang pupunta rito para sa salu-salo. Manatili ka na lang sa kwarto at huwag nang lumabas, ha? Ikaw mismo ang nag-abot sa akin ng pagkakataong ito. Habang bumabalik pa ang paningin ko, kailangan kong makaalis dito agad. May tao ba riyan? Binibini, kumuha ka ng tuwalya para sa akin. Gusto kong punasan ang kamay ko. Opo. Pasensya na, pasensya na. Wala na talaga akong ibang paraan. Hindi ko akalaing tunay ka palang anak mayaman. Napakatahimik mo kasi dati. Hindi lang talaga ako mahilig magyabang ng yaman. Mga paa ko, bilisan ninyo naman. Tumigil ka. Binibini, may iutos po ba kayo? Bakit ka nakasuot ng maskara? Hindi ba kayo tinuruan ng katiwala ng tamang pananamit? Pasensya na po, Binibini. May trangkaso po ako. Baka mahawa po ang mga bisita. Sige na, bilis. Opo, opo, opo. Tanga. May mga gwardiya sa pangunahing tarangkahan. Hindi iyon ligtas. Kailangan kong dumaan sa delikadong likuan. Chay, Lin, lumitaw na ang ikalawang personalidad ng boss. Tumakas na siya. Magpadala ka muna ng mga tao para hanapin siya. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako agad. Luye, hindi ko alam kung kailan ka lilitaw. Pero binabalaan kita, huwag kang lalampas sa hangganan. Ako na ngayon ang may-ari ng katawang ito. Sinisermunan mo ako. May karapatan ka ba?
Kahit sino ka pa. Bumaba ka rito ngayon din. Pasensya na, pasensya na. Senior Shu. Senior, ayos ka lang ba? Ikaw, ang ganda. Magandang binibini, kilala mo ba si Shu? Ikaw, hindi ka si Senior. Paano ako magiging ang walang silbing lalaking iyon? Ang bilis ng tibok ng pusong ito. Siguro dati, gustong-gusto siya ni Shu. Kung hahalikan kita kahit isang beses. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging reaksyon ni Shu? Lumayas ka, buwisit naman niya. Hindi nga siguro, bakit ngayon pa ako nabulag ulit? Diyos ko, pinaglalaruan mo ba ako? Saan mo gustong pumunta? Huwag kang lalapit dito. Sinasabi ko sa iyo, bahay ko ang nasa likod niyan. Isang sigaw ko lang, hindi ka na makakatakas. Takot na takot ako, ha? Patay na. Kahit gusto kong tumakbo, hindi ko kaya. Ano pang silbi ko ngayon pa bumalik ang paningin ko? Junior ko. Pasensya na, ikaw. Buwisit ka, Shu. Mas mabuti pang kumalma ka at huwag manggulo. Ano ba ang nangyayari? Dissociative identity disorder ba ito? Hindi ako naniniwala. Parang tuwing hinahawakan ko siya, nagpapalit ang personalidad niya. Sandali lang. Ano ang ginagawa mo? Ako na ang gagawa, ako na. Junior ko. Ikaw. Maganda ka, ikaw. Diyos ko, muntik na akong mamatay sa takot. Junior ko. Pasensya na. Natakot ba kita? Senior, hindi magaan ang sakit mo. Ang mga mata mo. Sa wakas, nahanap din kita. Nasaan si Chu Cheng? Nabangga ang ulo niya, kaya pinauwi ko na muna siya. Ano ba ang lagay ninyong dalawa? Ganito nga, basta magkahiwalay kami. Magiging si Luye siya. Ang pangalan niya ay Luye. Isang tao na medyo mahirap pakisamahan. Junior ko. Ang nasa harap mo ay ang pribadong psychologist ko. Si Lin Li. Marami na siyang napanalunang internasyonal na parangal. Si Yu Chi. Lin ba ang nanalo ng internasyonal na parangal noong nakaraang buwan? Kilala mo ako. Matapos akong mabulag dahil sa trauma, naging interesado ako sa mga balita sa larangang ito. Junior ko. Sa kalagayan mo, bakit mag-isa kang nasa labas? Senior. Tumakas ako mula sa bahay ng pamilyang Shai. Mahabang kwento. Pwede ba muna akong sumama sa inyo? Kung ganoon, tara na. Junior ko. Paumanhin. Kung hindi ka komportable, sabihin mo sa akin. Ay. Yung nakadagan sa mukha ko, hindi kaya muscle sa dibdib yun. Talagang karapat dapat siyang maging crush ko noon sa paaralan. Pati muscle sa dibdib pang malakasan. Sa wakas, natuto na ring kiligin ang batang ito.
Shu, ang paglitaw ng ganitong pagpapalit ng personalidad mo ay dahil sa ilalim ng kamalayan mo, ayaw mong mapalapit si Luye kay binibining siya. Tapos ano? Tama rin naman. Noong nasa paaralan pa si Senior, tunay siyang disente at marangal. Paano niya hahayaan ang isang ikalawang personalidad na sirain ang reputasyon niya? Nalampasan mo ang pinakamalalim na antas ng kamalayan mo. Sa kabuuan, magandang senyales ito para sa paggamot mo. Chay, Lin, ano naman ang dahilan ng kalagayan ko? Pagkabulag na dulot ng psikolohikal na sanhi. Kailangang maalis ang buhol sa puso mo para tuluyan kang gumaling. Kailangan ng mas maraming counseling session para makatulong sa paggamot. Chay, Lin, pwede ko ba kayong hilingin gamutin ako? Kukunin mo ako, mahal ang bayad ko. Ayos lang, kaya kong magbayad. Sa araw ding ito sa susunod na buwan, ika-22 kaarawan ko na. Sa mismong kaarawan ko, mamanahin ko ang buong ari-arian ng pamilyang Shai. Pagdating noon, babayaran ko ang konsultasyon mo. Sige na, wag mo na siyang asarin. Ano ang ibig mong sabihin kanina na tumakas ka mula sa bahay ng pamilyang Shai? Gusto akong patayin ng tiyo kong si Gucheng pagkatapos ng birthday party. Tumakas ako para iligtas ang buhay ko. Kung ganoon, bakit hindi kanya galawin ngayon mismo? Nasa testamento ng lolo ko kapag may masamang nangyari sa akin. Lahat ng mana ay idodonate. Walang mapapala si Gucheng. Huwag kang mag-alala. Habang hindi pa gumagaling ang mga mata mo, maaari kang tumira sa bahay ko. Siguradong mapapagaling ka ni Linli. Dahil sa samahan namin ni Shu, pwede kitang gamutin ng libre. Pero, habang ginagamot kayong dalawa, baka kailangan ninyong manatili sa iisang kwarto. Bakit naman iisang kwarto? Hindi ba siya matatakot? Hindi ba gantimpala ito para sa akin? Sa tingin ko, pumapayag ako. Ano? Napakalaki ng naitulong sa akin ni Senior. Ngayon na kailangan mo ako, hindi ako tatanggi. Sige, kasunduan na iyan. Mamaya, kapag binitiwan ninyo ang isa't isa, titingnan ko ang bisa ng gamot. Kung hindi ubra, kailangan dagdagan ang dosis. Ako na ang tutulong. Pasensya na sa abala, binibining siya. Grabe, napakaasikaso ko talaga. Ganito ba talaga magpainom ng gamot? Pero ang lambot pala ng labi ni Senior. Salamat, Anyi. Walang anuman. Oras na para pakawalan si Luye at tingnan ang bisa ng gamot. Tara na, ganda. Ayos mahigpit ang pagkakatali. Ako ang magkakandado sa ibaba, bitawan mo na. Sige, bibitaw na ako. Simulan na. Linli. Siguradong ako. Siguradong babalikan kita. Linli, lakas ng loob mo Esen, mas tahimik ng husto ang ganito. Mukhang kailangan doblehin ang dosis ng gamot. Wala nang bisa ang dating gamot. Kailangan gumawa ng bagong gamot. Bago makuha ang bagong gamot, kailangan ninyong dalawa na laging magkasama. Huwag kayong maghihiwalay. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin? Ay, ganito na pala kagabi. Kailangan kong magmadaling gumawa ng bagong gamot. Mauuna na ako. Kapatid, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Diyos ko, Badha, Berheng Maria. Pakiusap, ibalik na ninyo ang paningin ng abang tagasunod na ito. Kahit sandali lang. Anyi, tatayo na ako. Mag-ingat ka, baka matumba ka. Sige. Nakikita ko na. As expected kay Senior, kahit sa ganito, maingat pa rin.
seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, Bakit dumudugo ang ilong mo? hate the way I Salamat sa langit at lupa. I always find a way to say the wrong things. Sobrang init sa loob. Hindi pwedeng mahalata nilang bumalik na ang paningin ko. Tama. Junior, maghintay ka sandali. Kukuha ako ng isang set ng pantulog. CJ, kapag payapa ang isip, kusang lumalamig ang pakiramdam. Senior, paano ako maliligo? Hindi ka naman pwedeng pumasok kasama ko, di ba? Huwag kang mag-alala, may paraan. Shoo, magandang binibini, ang galing ninyong dalawa. Magandang binibini, pakawalan mo ako. Sa susunod, ako. Kung hindi ka susunod, paano kita pakakawalan? Hindi na ako magpapanggap. Tutal, hindi naman magkaugnay ang mga alaala nila. Bakit parang kinakabahan ka ng ganyan? Ano ang ginawa ninyong dalawa kanina? Ubo. Sabi ni Linley, mainitin ang ulo ng alter ego at pabago-bago ang ugali. Mahilig makipag-away at gumawa ng gulo. Pero bakit habang tinitingnan ko siya, lalo kong nararamdaman? Ano? Nabihag ka na ba ng karisma ko? Mukhang ayaw mo pang bumitaw. Gumawa tayo ng kasunduan. Kasunduan. Tama. Kailangan kong magpagamot kay Linley. Ang kondisyon para magamot ako ay makipagtulungan sa plano ng therapy ni Shu. Pero lalaki at babae tayo, hindi praktikal na magkasama palagi. Isa pa, gusto mo rin sigurong lumabas at makahinga, di ba? Basta pumayag kang pigilan ang init ng ulo mo. At hindi basta-basta makipag-away. May papangako ko na hindi kita pipigilan maliban kung talagang kailangan. At makikipagtulungan ako sa kahit anong gusto mong gawin. Ganoon ba? Pumapayag ako. Ganoon kabilis. CJ, mag-pinky promise tayo. Nakalimutan ko. Hindi pala tayo pwedeng maghawakan. Pakawalan mo muna ako. Hindi pwede. Sa araw lang bisa ang kasunduan. Delikado kapag gabi. Paano kung tumakas ka? Bukas, siguradong palalabasin kita. Papa, Mama. Huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, mawawala ang ganda mo. Anong nangyari sa iyo? Wala. Nanaginip lang ako ng masama. Tanga. Paano ako hahawak sa kamay mo kung tulog na ako? Basta mahawakan kita, magiging siya ako, tama ba? Talagang hindi patas. Magandang umaga, magandang binibini. Bakit ikaw? Tietze, kayo talagang dalawa, akala ninyo bida kayo sa romance drama. Akala ninyo kapag tulog na, pwede nang maghawakan buong gabi. Boss, naghihintay na po si Ilse. Lin sa baba, umagang-umaga, malas agad. Natagpuan ngayong umaga ng mga nagjo-jogging ang bangkay na itinapon sa tabing ilog. Ang mga nahuli kagabi ay puro tauhan lang. Walang napiga ang pulis sa kanila. At ang report na kinuha kahapon ay file ni Binibining Shai. Magpadala ka ng taong magbabantay kay Gucheng. Itala ang lahat ng pakikipag-ugnayan niya sa kahit sino. Opo. Naimbestigahan na ba? Opo, nakuha na. Si Anyi, 21 taong gulang. Siya ang panganay na dalaga ng pamilyang Shi na hindi pa kailanman nagpakita sa publiko. May malaki siyang tagumpay sa larangan ng sayaw.
2 taon ang nakalipas. Madalas silang pumunta ni Ginoong Shu sa iisang mental hospital para magbigay ng donasyon. Kung ganoon, siya at si Gucheng ay si Gu ang tiyo niya sa asawa. Makipag-ugnayan kay Gucheng. Gusto ko siyang makita. Boss, pwede na po tayong maghanda sa pag-alis. Narito na ang lahat ng miyembro ng board. Maghanda muna kayo. Sandali. Ano iyon? Sa tingin ko, ang pulong ngayon. Pwedeng si Luyi ang pumunta. Siya ang papupuntahin mo. Subukan natin. Dapat ding pasalamatan si Binibining Shai dahil napakiusapan niya si Luye. Ngayon, kailangan mong mas kilalanin ang isa mo pang personalidad. At sabay ninyong harapin ang buhay at trabaho. Malaking tulong iyon sa kondisyon mo. CJ. Chu Cheng. Maghanda ka ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga shareholder ng kumpanya para kay Luye. Pero boss, ngayon ay, alam ko kung ano ang inaalala mo. Kung magpapakita tayo ng kaunting butas sa tamang oras, saka kakagat ang malaking isdang nasa likod. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko rin ang lahat para panatilihing kalmado si Luye. Sana pareho tayong gumaling agad. Bakit ka nandito? Lumabas na naman ang pangatlo para magbulakbol. Ang mga magulang mo naman, nagbiyahe na naman sa ibang bansa. Puro walang ambisyon ang buong pamilya. Sinabi na ng papa mo. Sapat na raw na may isang kumikita sa bahay. Napakahusay naman ng kuya ko sa pagpapatakbo ng grupo. Tio, hayaan muna nating makapagpahinga si Shu. Ipapakita ko sa kanya na nasa kamay ko ang buong lupon ng mga direktor. Ang pangit, halos mahimatay ako. Ano ba talagang trip niya? Gamitin mo muna ito pansamantala. Naayos na ni Chu Cheng ang bago mong aparador. Sa oras na iyon, pipiliin ang lahat ayon sa gusto mo. Nga pala, naayos ko na. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa tagapamahala ng mall na dalhin diretso sa bahay ang mga modelong gusto mo. Naalala mo na ba ang lahat ng impormasyong ito? Mamaya, wag mong hayaang mabuking ka. Kaunting bagay lang, hindi mo pa matandaan. Akala mo ba ako ang taang si Shu? Bakit hindi pa siya dumarating? Ano ang nangyari kay Shu? Napakahalaga ng pulong na ito pero hindi man lang niya pinansin. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Mukhang malubha talaga ang sugat niya kahapon. Baka may inaasikaso kaya nahuli. Maghintay pa tayo sandali. Ano pa ang hinihintay natin? Wala bang halaga ang oras namin? Itaas na ang kamay at ipasa na ang botohan. Naghihintay pa akong kumita ng malaki sa proyektong ito. Tio Wang, bakit ka nagmamadali? Hindi pa nga dumarating ang kuya ko. Sang-ayon ako na dagdagan ang puhunan para sa proyektong Anju. Sang-ayon ako. Hoy, kayo. Tio, magsalita ka naman. Mga shareholder, bigyan ninyo naman ako ng respeto. Maghintay pa tayo ng 20 minuto. Kung hindi pa rin dumating si Shu, ituloy natin ang botohan. Ikaw lang talaga ang marunong magpakamabait, Tio. Bakit hindi ka pa rin dumarating? Malapit nang magrebelde ang mga matandang asong gubat na ito. Young Master,
Ito ang pinsan mo, si Fan Chao. Fan Chao. Gaano ba kalungkot ang buhay ng nagbigay ng pangalang iyan? Kuya, mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Binibining Shai, ayos ka lang ba? Mukhang kailangan ninyong mauna na. Young Master, ang kwaderno. Walang silbi talaga si Shu. Ano ang ikakatakot sa ilang matandang malapit ng malibing? Kung maglalaro, dapat isang malaking laban. Tutulungan kitang ilabas ang inis na ito. Shu, wag mo akong pasalamatan ng sobra. Tapos na ang oras. Bilang pangalawang tiyo ni Shu, ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Ipinapahayag ko, hindi pa nga ako dumarating, nagmamadali na kayong magpahayag. Nagmamadali ba kayong mag-reincarnate? Ang proyektong Anju. Ibinasura. Ganoon na lang ba ibabasura ang ganito kahalagang proyekto? Hindi ba masyado itong diktador at mapang-abuso? Kung ayaw ninyo, umalis kayo. Parang nakakita ako ng demonyo. Ito pa rin ba ang seryoso at laging disente kong kuya? Hindi kaya sinapian na siya? Nahuli ka na nga, tapos ganyan pa ang asta mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Ano ka ba? Kung gusto mong maglaro ng pambatang laro, umuwi ka at makipaglaro sa nanay mo. Dito. Ako ang may hawak ng timon. Hindi ka si Shu. Sino ka talaga? Hoy, matanda. Kung sawa ka na sa buhay, mamatay ka na. Huwag kang manatili rito at magdala ng mala sa akin. Kung iniisip ninyo hindi ako ang tunay na may-ari, maglabas kayo ng ebidensya. Dahil lang sa daldal ninyo, gusto na ninyong ipasa sa akin ang maruming sisi. Mag-ingat kayo, baka ngayong gabi ilubog ko kayo sa hukay ng dumi hanggang mabulunan kayo. Lagot na, mabubuko na. Ikaw. Ikaw talaga ang bunganggerong walang kapantay. Mga gwardiya. Pigilan siya. Nagpapanggap siyang presidente. Hulihin siya. Grabe. Grabe, sobrang grabe. Siguradong hindi siya si Shu. Mga ginoo at ginang, ito ang ulat ng pagsusuri ng ikatlong panig sa pangunahing materyales sa pagtatayo ng proyektong Anju. Maraming pamantayan ang hindi pumasa sa pambansang antas. Ano? Malinaw na ipinakita ng mga naunang dokumento na ang pangunahing materyales sa pagtatayo ay gawa gamit ang bagong teknolohiyang matipid sa enerhiya at kaibigan ng kalikasan. Isinumite na namin sa pulisya ang lahat ng ebidensya at dokumento. Nahuli na ang mga sangkot. Kasalukuyan silang iniimbestigahan. May isda pa bang nakalusot sa lambat? Matanda. Ang taong namahala sa pagbili ng materyales ay ikaw ang nagtalaga kahit marami ang tumutol, tama ba? Nagawa pala niyang gawin ang ganoong bagay. Talagang nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Makinig kayong matatanda. Sa susunod, dilatan ninyo ang mga mata ninyo kapag nagtatrabaho. Ako ang presidente, hindi yaya na tagalinis ng kalat ninyo. Lalo na ang mga mahilig gumawa ng pakulo sa likod ko. Mas mabuting magtrabaho kayong nakabuntot na parang tiklop ang buntot. Tama ang sinabi ko, di ba, matanda? Sabihin mo, tama. Tapos na ang pulong. Ano ba talaga ang nangyari? Si Yufan. Ako. Sino ba talaga ang taong naroon ngayon? Saan ba talaga nagpunta si Shu? Imbestigahan ninyo para sa akin. Isa pa, patahimikin ninyo ang mga taong naroon kanina. Kung may masabi silang hindi dapat sabihin sa investigasyon, isasama ko ang buong pamilya nila sa pagbagsak nila. Ihanda ang kotse. Pupunta ako sa bahay ng pamilya Shai. Opo. Si Yufan. Kumilos ka na, bilis.
Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tulala? Ang tagal na. Pero hindi pa rin ninyo nahahanap si Annie. Ano bang klaseng trabaho ang ginagawa ninyo? Papa, nagkamali po ako. Talagang alam ko na po ang pagkakamali ko. Mga walang silbi. Kung hindi ninyo siya mahanap at maibalik, mamatay na kayong lahat. Pasensya na po, amo. Ako, hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Sa susunod mong buhay, tandaan mong mag-ingat. Amo, nagkamali po ako. Talagang nagkamali po ako. Ihanda ninyo ang bagahe ng binibini. Papa, bigyan mo pa po ako ng isang pagkakataon. Siguradong mahahanap ko si Annie. Ihanda ang kotse. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Binibining Shy. Nagpadala ng mensahe ang Young Master. Tapos na raw ang gawain niya. Pinapahintay niya tayo para sabay tayong umuwi. Masyadong maalinsangan sa kotse. Pumasok muna tayo sa simbahang ito at umupo sandali. Abala talaga ako sa iyo. May kumpisalan ba malapit dito? Mayroon. Pero wala rito ang pari sa oras na ito. Ayos lang. Kapag dumating na ang binatang amo mamaya, susunduin kita. Ligtas dito. Magsalita ka. Bakit mo ako pinapunta rito? Gucheng, paano ba talaga napalapit kay Shu ang pamangkin mong iyon? Si Annie ba? Alam mo ba kung nasaan siya? Paano ko naman malalaman? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang umupa ng mamamatay tao para patayin ang mag-asawa ng pamilyang Shy. Ako ang naglinis ng kalat para sa iyo. Tinulungan pa kitang tapusin ang matandang Shy. Kaya narating mo ang kinalalagyan mo ngayon. Tinulungan din kitang kidnapin ang mag-ina ni Shu. Hindi ba? Tabla na tayo. Tabla, anong tabla? Patay na ang babaeng iyon. Pero ang pesting batang iyon ay nakaligtas at nakabalik sa pamilyang Fan. Hanggang ngayon, wala pa rin akong napapala. Pinagawa ko sa mga tauhan ko ang lahat para tirahin siya. Sino ang mag-aakalang sa liit niyang iyon, makakatakas pa siya mula sa bundok? Tama na! Hindi kita pinapunta rito ngayon para kalkalin ang lumang utang. Ano ba talaga ang relasyon ni Andy kay Shu? Bakit pinaimbestigahan ni Shu ang babaeng iyon? Talagang hindi ko alam. Sa loob ng 2 taon, kinulong ko siya sa bahay. Hindi siya nakalabas kahit saan. Kung hindi mo malilinaw kung ano talaga ang nangyayari, gagawin kong usok ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya pala hindi ko kasalanan. Hindi ako ang dahilan kung bakit namatay sina mama at papa. Huwag kang umiyak. Louie. Masakit ba? Masakit, wala iyon. Noong kinidnap ka, siguradong takot na takot ka noon. Mag-isa kang nakatakas. Ang hirap siguro para sa iyo. Loko ka, salot ka talaga. Nakakatakot ang batang ito. Ang bata-bata pa niya pero nakatakas siya sa mga kidnapper. Kailan ba siya mawawala? Nakakainis hanggang mamatay. Stay in this hazy room between us. Breath on my neck, you leaning closer. Louie, ikaw. Chasing your name and Bitawan mo muna ako. Magandang binibini, 1 linggo mo na akong hindi pinapansin. Galit ka pa rin ba? Pangulong Fan, ako si Gucheng. Tiyo ako ni Anyi. Hindi sumusunod ang batang iyon at kung saan-saan tumatakbo. Talagang naabala ka nitong mga nakaraang araw. Ikaw pala ang nang-aapi sa magandang binibini, Gucheng. Hindi ganoon. Nag-aalala lang ako kay Anyi. Pangulong Fan, magdadalawamput dalawa na si Annie. Sa kaarawan niya, mamanahin niya ang bahagi ng pondong pamana na iniwan para sa kanya. Ilang araw na lang iyon. Kailangan ko siyang iuwi para ihanda ang ilang bagay.
Tungkol dito. Inumin mo. Kapag binitawan mo, patay ka talaga. 定了。 Mainit ba? Hindi mainit. Loko. Mabuti kung hindi mainit. Bakit mo ako tinitingnan? Inumin mo habang mainit pa. Ikaw ang bahalang magsalin ng saa para kay Ginoong Gu. Paalisin mo lang si Ginoong Gu kapag naubos niya iyon. Naintindihan mo. Naintindihan ko. Opo, sandali lang po. Magandang binibini. Kanina, tinuruan ko ng leksyon si Gucheng. Alam kong nagkamali ako. Huwag ka nang magalit, pwede. Saan ka nagkamali? Sino ka ba? Nangangahas kang usisain ang mga bagay ko. Ininsulto ka niya, hindi ba? Parang ganoon na nga. Tapos hindi mo siya sinampal. Baka matuwa pa siya kapag sinampal ko. Ano ang nakakatawa? Kayong dalawa. Oras na para uminom ng gamot. Ayos lang ba ang kamay mo? 子月， Bagong gamot ito. Mabisa, pero hindi pa ganap na matatag ang epekto. Inumin mo muna ito sa 2 kurso, saka ko ulit iayos ang dosis. Naadik ka na ba sa paghawak ng kamay? Kung hindi mo bibitawan, paano ko susuriin ang epekto ng gamot? Walang paglipat ng personalidad. Mukhang maganda ang bisa ng gamot. Inumin mo muna ito sa 2 kurso, saka ko ulit iayos ang dosis. Pinuntahan ka ni Gucheng tungkol sa akin, tama ba? May gusto akong sabihin sa inyong lahat. Ang bagay na ito ay kagagawa ni na Fan Qingtong at Gucheng. Maging ang pagdukot at pagbebenta sa akin noong bata ako o ang aksidente ni na Tito at Tita. Wala pa tayong matibay na ebidensya ngayon. Hindi natin pwedeng gulatin ang ahas sa damuhan. Kaya balak kong palabasin ang ahas mula sa lungga. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong paakyatin siya sa pinakamataas na pwesto, saka siya pabagsakin ng masakit. Kapag hindi niya nakuha ang gusto niya, kusang lalabas ang buntot ng soro. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pero kailangan mong protektahan ng mabuti ang sarili mo. Ano ang ginagawa mo? Bilang pangunahing personalidad, talunan ka talaga. Sa panliligaw, mas mabagal ka pa kaysa sa pangalawang personalidad. Kusang paglipat ng personalidad. Sinadya niyang mapansin ko. Pinupukaw niya ako. Sa wakas bumalik din ang munting bulag. O baka pinagsawaan ka na kaya itinapon. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Anyi, pagod ka na ba? Umakyat ka muna at magpahinga. Gucheng, sa handaan sa mga susunod na araw, siguradong bibigyan kita ng malaking regalo. Medyo pagod nga ako. Pakialalayan naman ako paakyat, kapatid. Bakit hindi mo pa tinutulungang umakyat ang ate mo? Papa. Alam ko na. Ate, ingat ka sa hagdan. Tanga. Ay, Diyos ko. Naku, kapatid. Ayos ka lang ba? Tingnan mo nga naman, bakit ang pabaya mo? Shaiyu, ano na naman ang pakulo mo? Tumayo ka na. Tio, ayos lang ba ang kapatid ko? Ayos lang. Bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Papa, hindi siya bulag. Nakakakita na siya. Nagkatinginan kami ng diretso kanina. Nagpapanggap lang siya.
Ako ito. Paano ka nakaakyat dito? Umakyat ako sa labas. Ano? Ikalawang palapag ito. Tulog na ba si Annie? May kakausapin lang sa iyo si Tio tungkol sa birthday party bukas. Annie, bukas ang ika-22 mong kaarawan at araw rin ng seremonya ng pagmamana. Handa na ang lahat ng papeles. Kailangan mo na lang humarap sa abogado at sa mga miyembro. Salamat, Tio, sa pag-aalaga sa akin itong nakaraang 2 taon. Bukas, kailangan ko pa ring abalahin si Tio na gabayan ako sa pwesto. Mabait na bata. Magpahinga ka ng maaga. Malaking araw ang bukas. Nasaan ang mga tao? Naglakas loob kayong saktan ang taong akin. Sino iyan? Sino ka? Aray, ang likod ko. Ikaw ba ang naghulog kay Gucheng mula sa itaas? Kanina, tinutukan niya ako ng kutsilyo. Paano kung mahuli ka, umalis ka na? Napakahalaga sa akin ang mga araw na ito. Hindi pwedeng magkaroon kahit kaunting pagkakamali. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, hindi kita patatawarin habang buhay. Sige, aalis na ako. Papa, ano na? Nagpapanggap lang siya, di ba? Kung hindi ako nadulas sa sinabi ko, madudulas ka ba sa hagdan, Papa? Papa, bakit hindi mo ako mapaniwalaan kahit minsan? May nagawa ka na bang kahit anong matino? Wala ni katiting na parte natin sa testamento ng matanda. Kung hindi natin makuha ang yaman ng pamilyang Shai, hangin na lang ang kakainin natin sa lansangan. Kung ayaw mo akong tulungan, bahala na. Ako na mismo ang hahanap ng paraan para makaganti. 地盘 F。 Makinig kang mabuti, duwag. Huwag mong gagalawin si Annie. Siya ang babae ko. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang magagawa ko. Isa pa, ang pangit ng panlasa mo sa pananamit walang ligtas. Una sa lahat, si Annie ay taong may sariling isip. Hindi siya bagay. Ikaw man o ako, hindi natin siya pwedeng ituring na pag-aari. Ikalawa, iginagalang ko ang kakaiba mong panlasa, kaya sana huwag mo rin akong tirahin. At huli, siya ay akin. Sigurado iyon. Tiyak na tiyak. Tumigil ka. Ang ipinagawa ko sa iyo. Tapos na ba? Ayon po sa utos ninyo, pinaluwag na po ang baywang at ang panloob na sapin. Mabuti. Binibining Shai, pupunta lang po ako sa banyo sandali. Ang Shayo na iyon, naglakas loob pa rin gumawa ng pakana sa likod ko. Tingnan ko kaya kung may damit pa si Mama na bagay sa akin. Hindi ko talaga inakala. Pangatlong tiyo, pangatlong tiya. Hindi ba lagi silang naglalakbay sa buong mundo?
Bakit bigla silang umuwi para sa kaarawan ni Annie? Ang ingay pa, pwede na sigurong palampasin. Tapos ang pangit pa ng suot, nakakabwisit. Kapatid, usap tayo sandali. Shu, binigyan ka na ng pagkakataon pero hindi mo man lang sinunggaban. Salamat ha, kaibigan. Hindi ko akalaing kasya sa akin ng ganito ang damit ni Mama. Sinabi ko na. Hindi ko alam. Kung ganoon, bakit iniimbestigahan ni Shu si Annie? Paano kung malalaman? Malay mo, may problema pala siya sa pag-iisip. Ang matandang iyon. Kayong mga matatanda. Tama ang sabi mo, di ba, matanda? Tama. Tama. Bakit hindi ko naisip iyon? Nasaan na kaya ang aking magandang binibini? Nahanap na kita. Kailan ka pa lumabas? Kanina lang. Magandang binibini. Bakit lagi mong kinukonsinti si Shu ng ganyan? Gusto mo na ba siya? Ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag mong iwasan ang tanong ko. Luye, pwede bang magpakahinog ka naman kahit kaunti? Wala talaga akong lakas ngayon para isipin ang mga sinasabi mong pag-ibig. Naiintindihan mo ba? Annie. Akin ka. Akin ka lang. Hindi ako sa iyo. At hindi rin ako pag-aari ng kahit sino. Mukhang hindi pa matatag ang bisa ng gamot. Wala namang ginawa sa iyo si Luye, di ba? Ayos lang ako. Magsisimula na ang seremonya. Mauuna na akong maghanda. Luye, ano ba talaga ang ginawa mo? Paano ko ba sila gagantihan? Unahan mo silang kumilos. Hindi. Dahil sabik na sila. Hihintayin ko na lang silang kusang lumapit sa pintuan ko. Diyos ko, binibini. Saan po kayo nagpunta kanina? Halos mamatay kami sa pag-aalala. Nasira ang damit ko. Nagpalit lang ako ng iba. Kung ganoon, lumabas na tayo. Naghihintay na ang lahat. CJ! Naghihintay na ang lahat. Habang lumalaki si Sheiyu, lalo siyang gumaganda. Konting panahon pa, matutulungan na niya ang ama niya. Marami pa siyang kailangang matutunan. Ginoo, handa na po si Binibining Annie. Palabasin mo na siya. Kanina pa ako hindi mapakali. Sige, sabihin mo sa abogado na maghanda. Gucheng, akala mo ba kapag nakalampas ka ngayong araw, makakatulog ka na ng mahimbing? Wala bang nagsabi na napakaganda ni Binibining Annie? Sayang talaga, isang napakagandang babae pero bulag. Saan nanggaling ang damit na ito? Bakit lagi kang nakakalusot, ate? Ang ganda talaga niya, kuya. Talagang pangmalakasan ang panlasa ko. Kumain ka na lang ng marami, magsalita ka ng kaunti. Ha? Ano ang ibig mong sabihin?
Anyi, mag-ingat ka. Nakakasuka talaga. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa handaan. Lubos akong nagpapasalamat. 不胜感激。 Hindi lamang kaarawan ng pamangkin kong babae ngayon. Si Shi Anyi. Kundi mahalagang araw din ito para manahin niya ang ari-arian ng pamilyang Shai. Hindi na ako magpapahaba pa. Inaanyayahan ko ang abogado na simulan ang pagpapatibay sa ari-ari ang ililipat sa pangalan ni Anyi. Ayon sa huling habilin ng matandang Shai, habang nawawala ang paningin ni binibining Shi Anyi, ang lahat ng minanang ari-arian ay pamamahalaan ng trust fund. Sa panahong ito, kung si binibining Shi Anyi ay makaranas ng anumang aksidenteng hahantong sa kanyang kamatayan, ang ari-arian ay idodonasyon ng trust fund sa lipunan. Kung hindi pa rin bumalik ang paningin ni binibining Shi Anyi sa loob ng 2 taon, ang lahat ng ito ay mapupunta sa akin balang araw. Iyan ang pangunahing nilalaman ng habilin. Naitala na ang nilalaman. Binibining Shi Anyi, inaanyayahan po kayong lumapit para kumpirmahin gamit ang inyong tatak daliri. Binibining Shai, batay sa kasalukuyan ninyong kalagayan, kailangan ba ninyong ipakilala ko kayo sa isang angkop na profesional na tagapamahala para tulungan kayong pangasiwaan ang ari-arian? Hindi na kailangan abogadong truong. Si Anyi ay sarili kong pamangkin. Sa usaping pampubliko man o pribado, responsibilidad kong tiyuhin na tulungan siyang pamahalaan ang ari-arian. Tama ba ako, Anyi? Abogadong truong, pakiabot sa akin ang panulat. Ang mga mata mo. Anyi, huwag ka nang manggulo. Hindi ka naman nakakakita. Para saan ang panulat? Maglagay ka na lang agad ng tatak daliri. Balak ko sanang bigyan si Tio ng sorpresa. Nakakakita na ulit ang mga mata ko. Ano ang sinabi mo? Ang ari-ari ang iniwan sa akin ni Lolo. Hindi na kailangang pagkaabalahan pa ni Tio. Ngayon, may pera na siya at may ganda pa. Siguradong dudumugin ng mga manliligaw ang pintuan niya. Kuya, paano kung ako ang manligaw para magpakasal? Ikaw, gumising ka na sa panaginip mo. Sa laki ng yaman na ito, sino kayang pamilyang magiging maswerte ang makikinabang balang araw? Anyi, napakasayang balita na nakakakita ka na ulit. Pero mas kailangang pag-usapan ng mabuti ang pamamahala ng ari-arian. Bata ka pa at wala pang karanasan, lalo na at magulo ang sitwasyon sa Shai-Shai. Sinabi ko na. Sa mga bagay ko mula ngayon, hindi na kailangang mag-abala pa si Tio. Tutal, ari-arian ko naman ito. Tama ba ako, Tio? Magaling. Napakagaling. Anyi. Kamukha mo talaga ang mapagkalkula mong lolo. Pareho kayong magaling magplano. Ayos lang. Paano kung nakakakita ka na? Lagi akong may paraan para mamatay ka sa isang aksidente. Pagdating ng oras na iyon, mapapasa pa rin sa akin ang lahat. Binibining Shai, bago pumanaw ang matandang Ginoong Shai, nag-iwan pa siya ng karagdagang testamento. Kailangan itong basahin ngayon din. May testamento pa. Ipapahayag ang karagdagang testamento. Kung gumaling ang kalagayan ni Binibining Anyi, itutuloy ang nakatakdang kasunduan sa kasal kay Ginoong Fan Chao. Pagkatapos nilang magparehistro ng kasal, tatanggap si Ginoong Fan Chao ng 10% ng bahagi sa Shai-Shai bilang bahagi ng kita. Ang bahaging ito sa kita ay may bisa lamang habang buhay si Binibining Anyi. Binibining Shai. Simple ang loob ni Ginoong Fan Chao at maayos ang kanyang pamilya. Umaasa ang matanda na magiging masaya ka. Lolo, ginamit niya ang mga bahagi para ipalit sa proteksyon ng pamilyang Fan para kay Anyi. Talagang mataas ang antas ng kanyang plano. Papa. Papa. Tumawag agad ng ambulansya. Ano ang nangyari? Ang kasunduan ko sa kasal. 婚约？ Ikaw na batang tanga ka. Gusto mo ba ang regalong ito? Maganda na, mayaman pa. Sa susunod na kalahati ng buhay mo, higa ka na lang at magpakasaya. Anak, aalis na muna kami ng mama mo. May usapan na kaming manood ng scene.
Kuya, papunta siya sa akin. Kuya, pakiramdam ko na nanaginip ako. Alisin mo ang kamay mo sa katawan ko. 打开！ Kumusta? Ako si... Ang nobya mo, binuhat na ng kapatid ko palayo. Hindi tama. Talagang hindi tama. Dahil ba hindi niya ako gusto, pati ang nobya ko nadamay din. Luye, ibaba mo ako. Luye, ano na namang kabaliwan ito? Kanselahin ang kasal. Impossible. Kanselahin mo. Umasa kang dahil gusto kita, hindi kita kayang galawin. Luye, hindi ako mananatili sa tabi ni Fan Chao. Pero hindi pa pwedeng kanselahin ang kasal ngayon. At mananatili ako rito palagi. Hanggang gumaling si Shu. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong makipag-usap sandali kay Shu para makapagtugma kami sa schedule mo bukas. Ang abala naman. Bilisan mo. Ganito ang sitwasyon. Umaasa si Luye na malaya niyang maaayos ang oras niya bukas. Walang problema. Papasabihan ko si Chu Cheng na kanselahin ang pulong bukas at samahan kayong dalawa mula umpisa hanggang dulo. Bukod doon, nakausap ko na ang tagapamahala ng dance troupe. Umaasa siyang makakabalik ka sa troupe pagkalipas ng 2 buwan at magpapatuloy na magniningning. Palagi pa rin niya akong iniiwasang makita. Binibining siya sa darating na panahon. May tiwala ka bang maibabalik mo ang iyong pinakamahusay na forma? Salamat. Siguradong pinagpaguran mo ito ng husto, lalo na at ganoon kahigpit ang tagapamahala. Para sa iyo, sulit ang lahat. Matutulog na lang ba ako sa ilalim ng kama? Hindi na kailangan. Napakaabala matulog sa ilalim ng kama. Anyi, hindi naman ako kung sinong banal na Ginoo. Saklolo, Anyi, bakit kapag natutulog ka, sumisiksik ka sa yakap ng iba? Gising ka na rin. Anyi, lalaki ako. Isang normal na lalaking may gusto sa iyo. Masyado kang kampante sa akin. Mas mabuti sigurong matulog pa rin ako sa ilalim ng kama. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Gusto niya ako. Hindi kaya hindi talaga si Luye ang lumalabas. Ano ba itong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang ganda talaga ng araw ngayon. Isara ang kurtina ng kama. Antok na ako bigla. Tara na, maglaro tayo. Wow! Ito lang ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Linli, kahit gumaling na ang mga mata ko, may panganib pa rin na bigla na lang akong hindi makakita. Kaya ito ay para masiguro ang kaligtasan ko. Sino ba ang niloloko mo? Maganda naman ang panahon. Bilisan mo, pasok na. Tara. Ang saya. Tanda ko, takot si Shu sa matataas na lugar. Ayos ka lang ba? May tindahan doon. Bibili ba tayo ng tubig? Luye, akala mo ba hindi ko alam kung ano ang kinatatakutan mo? Hindi na kailangan. Puntahan natin ang susunod na laro.
Anyi, natatakot ka ba? 你害怕吗？ Hindi ako takot. Gusto ko pang ang subukan. Pwede mo ba akong samahang pumasok at manood? Pwede. Luye, huli ka na. 完蛋了！ Mukhang tunay na tunay ang pagkakagawa. Tama nga. Talaga bang hindi ka natatakot? Hindi ako takot. Ay, huwag mo akong tapikin. Sino ang tumatapik sa akin? Ako lang. Walang nakamaskarang staff dito. Hindi ko akalaing takot ka pala sa multo. Hindi ako takot. Hindi ako si Shu, ang duwag na iyon. Shu, ako. Shu, ang sama mo talaga. Mukhang pagod na pagod ang bata. Hindi ko na kaya. Iinom muna ako. Gusto ko ng malaking baso ng pakwan juice. 2 straw. Sa amusement park, iisang baso lang ang iniinuman. Ang cute naman. Tara na, maglaro tayo. Ate Ani, kasalanan mo ang lahat. Ngayon, wala na akong natira. Isa ka talagang salot. Luye, gumising ka. Hindi. Luye, gumising ka. Luyi, ano ba ang gagawin ko sa iyo? Si Luyi ang sumalo ng hampas para kay Ani. Gising ka na. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ito ang unang pagkakataong natuwa ako na may Luye. Anyi, ang pagmamahal ni Luye ay maalab at diretsyo. Samantalang ako ay masyadong duwag. Kulang ako sa tapang. Matagal ko nang inihanda ang singsing na ito. Pero hindi ko pa rin magawang ibigay sa iyo. Si Luye ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Tama. Ang duwag ay maraming mawawala. At ang patuloy na agawan ay unti-unting aagaw sa lahat. Huwag kang ma-pressure. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang nasa puso ko. Si Luyi man o ako. Sa huli, iisang tao lang kami. 都是一个人。 Sigurado ka. Sigurado. May dissociative identity disorder si Shu. 2 taon na ang nakalipas, sina Shu at Anyi ay parehong nagpondo sa iisang psychiatric hospital. Shu, 子瑜 may itinatago ka palang ganoon kalaking lihim. 大的秘密， Kapag nabunyag ang bagay na ito, 只要这件事爆出来， hindi ka nahahayaang pamunuan ng mga shareholder ang Dingsheng Group. Boss, sabi ng taga-subaybay, nakipagkita na si Fan King tong kay Gucheng. Hindi madaling hanapin ang ebidensya ng mga krimen nila. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Hintayin nating magpakita sila ng butas, saka tayo tatama ng eksakto. Opo. Sinabi ko na sa iyo nitong mga araw, bawasan mo ang paggamit ng utak. Ayaw mo namang makinig. Akala mo ba maliit na bagay lang ang pagyanig ng utak? Nitong mga araw, sunod-sunod kong natatanggap ang mga alaala ni Luye. Mabuting bagay iyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo na ang pag-iral niya. Totoo ngang mas matapang siya kaysa sa akin. Mas may kakayahan siya kaysa sa akin.
At mas marunong siyang alagaan si Anyi kaysa sa akin. Binibining Shai. Napakadelikado ng kalagayan ni Shu ngayon. Natatakot akong isang araw, tuluyan na siyang mawala. Paano kung kontrolin siya ng gamot at sapilitan akong makialam? Sakit sa pag-iisip ito. Ang gamot ay pantulong lang. Sa kalagayan niyang hindi kinikilala ang sarili. Ang katawan niya ay unti-unting kukunin ang pangalawang personalidad. Paunti ng paunti ang paglitaw ng pangunahing personalidad. Hanggang sa tuluyan itong mawala. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Bigyan mo pa siya ng kaunting kumpiyansa. Kailangan niyang maramdaman na may halaga ang pag-iral niya. Sige, naiintindihan ko na. Shu, ang subconscious mo ba ang humihingi ng tulong sa akin? Kuya, Anyi. Noong huling beses, galit na galit kang dinala ng kuya ko. Hindi ka naman niya pinahirapan, di ba? Hindi. Balita ko nagpapagamot ka sa kuya ko. Pumunta ako ngayon para iayain kang manood ng pelikula. May alam akong bagong palabas sa sinehan. Kakabalik lang ng paningin niya. Hindi pwedeng mapagod ng sobra ang mga mata niya. Ah, nga pala. Kung ganoon, makinig na lang tayo ng konsyerto. Masyadong maingay. Kung ganoon, pwede na sigurong mamasyal. Hindi maganda ang panahon. Kailan ba talaga siya aalis? Tiisin mo pa ng kaunti. Hindi ko na kaya. Anyi, ito ang pabaong binili ko para sa iyo. Magkasama na kami. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na. Ha! Ano? Pasensya na, hindi ko nasabi sa iyo. Sa ngayon, kailangan ko ang kasunduang kasal na ito bilang pantakip. Kung ayaw mo, maaari ko ring ipahayag sa labas na kinansela na ang kasunduan. Bibilhan kita ng pinakabagong sports car. Ayos lang. Maaari akong makipagtulungan sa iyo anumang oras. Kahit gaano mo katagal gustong ibitin ang kasunduang kasal na ito, susunod ako. Maaari ka nang umalis? Huwag naman. Kung uuwi ako agad, siguradong usisain ako ng mga magulang ko. Sa mga araw na ito, kailangan ko pang madalas na pumunta rito. Ek, may kakaiba sa kuya ko. Kuya ko, may problema ba rito sa ulo? Walang silbi, nasa labanang pangkat tayo. Ano ang ginagawa mo? Ang gwapo naman ng taong gubat. Kuya, marunong ka rin palang maglaro. Anong kuya, tawagin mo akong tatay. Mula noong pulong ng kumpanya noong araw na iyon, naramdaman ko nang may mali. Pakiramdam ko, may natuklasan akong malaking sikreto. Fan Chow, huwag kang kung ano-ano ang hula. Kailan ba lalabas ang isa pang kuya ko? Gusto kong magparang. Hinaan mo ang boses mo. Totoo nga, pati si Fan Chow mas gusto siya. Bakit ka na naman pumunta rito? Paano kung marinig ka niya? Kuya, paano kung maglaro tayo ng one-on-one? May ibubuga rin ako. Sa pagkita ng pera, hindi ako kasing galing mo, pero sa laro, sisiw lang ito, di ba? Iabot mo rito ang telepono. Sa 7 minuto, pinabagsak niya ako ng 28 beses. 28 beses iyon. Hindi na nga ako nangangahas lumabas sa healing pool. May hustisya pa ba sa mundo? Ang galing niyang makipag-away, wala na bang ititirang buhay sa iba? Hindi ba pwedeng ihagis na lang siya palabas? Sobrang abala talaga, nakakainis.
Fan Chow, kapag umiyak ka pa, itatapon kita sa Africa para magmina. Sabi ni Lolo, umuwi tayo bukas para kumain. Ha, sasama rin ako. 嗯， Sabi niya, gusto kanyang makita. Shu, kumain ka pa ng kaunti. Napagod ka nitong mga araw. Salamat, Lolo. Fan Chow, nasaan ang mga magulang mo? Nagbiyahe po sila. Buong araw silang hindi makita sa bahay. Fan Shu, marunong ka pa ba sa etiketa? Siya ang magiging hipag mo. Tio, asikasuhin mo muna ang sarili mo. King Tong, kumain ka na. Papa, nandito pa si Fan Chow. Ano na lang ang hitsura natin? Tio, huwag ka nang magsalita. Tingnan mo, kahit si Fan Chow, hindi na rin makatiis. Ang kuya ko. Ano naman kung magkahawak sila ng kamay? Tanga, alam mo ba ang sinasabi mo? Tama na. King Tong, kahit kumakain ka, hindi pa rin ba masarahan ang bibig mo? Bigyan si Luya ng 5 minuto. Matanda, matagal ka nang hindi napapagalitan. Nangangati ka na, tama ba? Tanga ka talaga. Ang tangang kagaya mo. Bihira na sa mundong ito. May gana ka pang kumain. Sayang kahit tirang kanin kung sa iyo ibibigay. Ang mabuhay ka ay sayang lang sa hangin. Luyi. At ikaw rin, matandang Ginoo. Ang pagtanda ay hindi dahilan para maging malabo ang utak. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa pinatawag ang walang silbing ito? Para sirain niya ang gana ng lahat. Manting Luyi. Diyos ko, ang lupit mo talaga. Lolo, ako. Anyi, bitawan mo siya. Ngayon, tuturuan ko ng leksyon ang apo kong ito. Matanda, huwag kang sumobra. Ako. Natutulog sa sahig. Si Anyi ang natutulog sa kama. Sa pangalan, hipag mo pa rin si Anyi ngayon. Kahit para ito sa paggamot mo, dapat pa rin ninyong isipin ang epekto. Kapag nalaman kong may ginawa kayong hindi tama, babasagin ko ang mga binti mo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang hangganan. Nababaliw na talaga. Mamamatay ba kung magbanyo lang sandali? Matanda, sino ba ang gusto mong takutin hanggang mamatay? Gusto mo bang palitan si Fan Shu magpakailanman? Matutulungan kita. Ang sarap naman ng tulog mo. Hindi nga, meron na naman. Fan Shu. Matagal ko nang hindi naririnig ang malakas at matunog na boses ni Lolo. 什么声音了？ Bastos na bata. Parang hangin lang sa tainga mo ang mga sinabi ko. Sinabi kong isipin mo ang epekto, sinabi kong. Wag na kayong manakit. Hindi nga, matanda, bakit ako ang hinahampas mo? Ano ba ang ginawa ko? Bakit ako ang hinahampas mo? Ano ba ang ginawa ko? Lolo, hindi ito gaya ng iniisip mo.
Shu, maghintay ka lang. Matanda. Kapag kumilos ka pa, hindi na ako magpipigil. Hayop ka. Magtataksil ka pa ba? Uminom ka muna ng tubig. Ito ay... Salamat dahil lagi mo pa rin akong minamahal. Tinulungan mo ako at iginalang mo ako. Kapag nasa tabi mo ako, gumagaan ang loob ko at masaya ako. 梦里的相见，看着你孩子般微笑的脸，再靠近一点。 Huwag mong dahil sa sakit ko ay, maniwala ka sa akin. Alam kong malinaw kung ano ang pagmamahal. 开始悄悄在改变。 Isa pa, sa paningin ko, ikaw ang pinakamatapang na tao sa mundo. 发现，我猜你也想靠近吧，直到我睫毛轻刷着你脸颊，直到你低头就闻到我长发，这想法只需要你一句话。 更靠近吧，两手的热量把距离都融化。 Shu, bakit hindi ka pa natutulog? 还没睡。 Louie, 害怕 bakit pangalan niya ang tinatawag mo? Bakit ikaw pa ang kusang yumakap sa baywang ni Shu? 一定要义无反 Bakit? 顾向你。 Bakit nga ba? Magkasama na kami. Tapos ano ngayon? Iiwan ninyo na ba ako? 不同的交错口，我只要一个坚定的念头。 Hating gabi na, bakit mo pa ako hinahanap? Antok na ako. Matutulog na sana ako. May masayang balita akong gustong ibahagi sa iyo. Anong masayang balita? Magkasama na kayo ni Annie. Ay naku, wag mo naman akong pasalamatan ng sobra. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Siyempre, kailangan kitang pasalamatan. Salamat at ginawa mo ang lahat para itulak ako sa kamatayan. Louie. Itigil mo ang gamutan kay Shu. Hayaan mo siyang matulog ng mahimbing magpakailanman. Mawala na siya sa mundong ito. Hindi maaari. Ang pangunahing pagkatao ng katawang ito ay si Shu. Ikaw ay kapalit na pagkataong nilikha lang ng mekanismo ng depensa ni Shu. Tumahimik ka. Ako ay ako. Hindi ako si Shu. Ako si Luye. Huwag mong gawin. Linli, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang noong bata ako, madalas akong magpigil ng hininga. Salamat, Tito Lam Chingying. Balik tayo sa usapan. Napakapanganib ni Luye ngayon. Gusto niyang palitan ka at maging may-ari ng katawang ito. Handa na ba ang lahat? Handa na.
Shu, sa pagkakataong ito, papatayin ko ang presensya mo sa mundong ito. Ang nakaraan mong nakalimutan, si Luhi lang ang nakakaalam. Kung bago natin matagpuan ang alaalang iyon, may mangyaring hindi inaasahan sa iyo. Baka tuluyan ka talagang mahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Bakit wala pa sila? 3 beses na nating inensayo ang eksenang ito. Ako lang ang bahalang sumigaw ng ilang linyang iyon, tama ba? Tama. Tandaan mo. Huwag kang magkakamali sa sigaw. Alam ko na, alam ko na. Nandito na sila. Simulan na ang pag-arte. Mama. Sino kayo? Tumigil ka sa kalokohan. Tumakbo ka na. Mama. Tumakbo ka, bilis. Mama! Bakit ganyan ka katakot? Mukhang matagumpay ang plano. 很成功啊。 Kumusta? Ito ang patunay ng sinseridad ko. Basta magtulungan tayo. Maaari mong palitan si Shu magpakailanman. At mabuhay sa mundong ito. Tanggapin ang lahat ng sa kanya. Pati si Anyi. Ano ang gusto mo? Sa press conference na ako ang nag-ayos, aaminin mo ang sakit mo. At kusang ibibigay sa akin ang pwesto bilang pangulo. Mula ngayon, ang katawang ito ay magiging ganap na sa iyo lang. 一个人， Pareho tayong may parte, panalo ang 2 panig. Pag-iisipan ko muna. Sinira na ng matandang iyon ang lahat ng larawan niya. Hirap na hirap akong hanapin ang litratong ito. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Ikaw si Shu. 思雨， Basta magtulungan tayong 2. Pwede kang mabuhay sa mundong ito magpakailanman kapalit ni Shu. 这个世界上， Ayokong mawala. Kahit maging kapalit lang ako ni Shu, ayos na. Ikaw pala. Kanina, padalos-dalos kong nasabi kay Luya na magkasama na tayo. Pagkarinig niya, tumakbo siya palabas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ayos lang, hindi ba nakabalik naman akong ligtas? Sa daan pa uwi. Naghanda pa ako ng regalo para sa iyo. Itatago ko iyon sa lugar na abot kamay mo lang. Saan ba ang abot kamay? 是哪里呀、 Depende iyan kung gaano katalino ang binibining shi natin. Easy, kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Ano ang nangyayari sa iyo? Wala. Hindi ako nagpalit. Mukhang mahusay talagang nagtago si Shu. Kuripot. Magdiwang naman tayo kahit kaunti.
Ano ang ipagdiriwang? Ang unang araw natin bilang magkasintahan. Paano mo gustong magdiwang? Gumawa tayo ng ilang bagay na dapat ginagawa ng magkasintahan. Mga bagay na dapat ginagawa ng magkasintahan. Ito ba ang sinasabi mong dapat ginagawa ng magkasintahan? Tara na, magluluto tayo mismo ng 2 ulam para bongga ang selebrasyon. Ang sariwa ng gulay. Pwede bang gumawa tayo ngayong gabi ng itlog na ginisa sa kamatis? Gusto mo ba ng maasim tamis? Ayos lang. Akala ko lang mas magugustuhan iyon ng mga babae. 喜欢。 Kung ganoon, magdagdag tayo ng matamis-asim na tadyang. CJ! Manang, akin ang kamatis na ito. Akin, sa iyo, anong sinasabi mo? Kung sino ang unang magbayad, sa kanya iyon. Nangangahas kang makipag-agawan sa akin. Anyi, hintayin mo ako sandali. Subukan mong tanggapin ang pera niya. Hindi ako lumaki dahil sa takot sa banta. Hindi mo man lang ba itatanong kung ano ang reputasyon ko sa palengking ito? Maayos pa akong nakikipag-usap sa iyo. Malaking respeto na iyon sa iyo. Huwag kang umastang binigyan ng daliri, buong braso na ang kukunin. Sinabi kong akin ito, kaya akin ito. Shu, bakit bigla kang naging hindi matatag? Sabi ni Linli kapag bumubuti ang lagay ng sakit, unti-unting magsasanib ang mga personalidad. Kanina, medyo hindi ko napigilan ang galit ko. Natakot ba kita? Hindi naman. Basta ayos ka, sapat na iyon. Ibibigay ko na nga sa iyo. Bakit balak mo pang manakit? Panoorin mo, ipapakita ko sa iyo ang galing ko. May matamis-asim na tadyang pa. Hintayin mo lang ako sandali, matatapos na ito. Baka huwag na nating ituloy. Masyadong nakakapagod. Paano pwedeng ganoon? Hirap na hirap pa naman tayong nabili ang mga sangkap. Hintayin mo pa ako ng kaunti. Matatapos na talaga. Pero ngayon, medyo hindi ka matatag. Natatakot akong may panganib. Hayaan mong ihatid na lang kita, huwag na tayong magluto. Ayos lang, pakiramdam ko maayos na maayos ako ngayon. Siguradong walang magiging problema. Sige na nga. Basta huwag ka lang malason at mamatay. Bukas, manood tayo ng pagsikat ng araw, ha? Ha? Ano ang nangyayari sa iyo? Ang sama ng kulay ng mukha mo. Bakit ang lamig din ng kamay mo? Ayos lang ako, dinatnan lang ako. Pagkalipas ng 2 araw, ayos na ako. Dinatnan. Hintayin mo ako sandali.
Anyi, bangon ka at uminom ng kaunting tubig na may pulang asukal. Ikaw ang naghanda nito. Sabi sa internet, dapat uminom ng tubig na may pulang asukal sa ganitong oras. Salamat! Bagay na bagay sa iyo ang singsing na ito. Iniwan din ba ito ng mama mo para sa iyo? Bakit? Louie. Ano ang sinabi mo? Ikaw si Louie. Anong Louie? May sakit ka na ba hanggang nagdedeliryo ka na? Nasaan si Shu? Saan nagpunta si Shu? Siya. Nawala na. Mula ngayon, ako na lang ang natitira. Bakit mo ginawa iyon? Sa aming dalawa, isa lang ang pwedeng mabuhay. Kailangang may isang mawala. Pagod na ako. Mauuna na akong magpahinga. Akin na ang dingsheng. Sinabi ni Luya na nawala na ang personalidad ni Shu. Hindi naman talaga nawala. Kapag naudyok ang personalidad, ikinukulong nito ang sarili. Kung gusto nating gisingin siya, kailangan nating mahanap ang pinakaugat ng trauma niya. Kailangan malaman kung ano talaga ang nangyari noong taong iyon. Saka ko lang maisasagawa ang tamang desensitization therapy. Pero, si Louie lang ang nakakaalam tungkol dito. Wala na bang ibang paraan? Maaari tayong gumamit ng psikolohikal na suhestyon kay Louie. Hintayin nating makatulog siya sa gabi para magising sandali ang presidente. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Salamat sa mga kaibigan mula sa media sa pagdalo. Ngayong araw, ang presidente ng Dingsheng Group, si Fan Shu, ay may ilang mahahalagang impormasyong may kinalaman sa kinabukasan ng grupo at sa kanyang personal na kalagayan sa kalusugan na nais niyang ipahayag sa lahat. Bakit siya sumulpot sa press conference? Bilisan mo. Shu, magsalita ka na. Sabihin mo sa lahat ang katotohanan. Ngayong araw, mayroon nga akong kailangang ipahayag. Pero hindi ito tungkol sa akin. Si Fan Qingtong ay matagal nang gumagamit ng kanyang posisyon upang mandispalko ng pondo ng grupo. Nakipagsabuatan sa mga puwersa sa labas at nagdulot ng insidente sa kaligtasan sa proyektong Anju. Napakalubha ng kalikasan ng kasong ito. Louie, ano itong pinagsasasabi mong kalokohan? Hindi mo na ba kailangan si Annie? Bukod pa roon, ibinigay ko na sa pulisya ang lahat ng ebidensya ng mga krimeng pang-ekonomiya ni Fan Qingtong. Simula ngayong araw, aalisin si Fan Qingtong sa lahat ng posisyon niya sa Dingsheng Group. Hindi kita palalagpasin. Baliw ka, sira ang ulo. Hindi ako naniniwalang nawala na si Shu. Bago bumalik si Shu, pakikitunguhan kita ng mabuti.
Tutal, bahagi ka rin naman niya. 你也是他的一部分。 Paano mo balak pakitunguhan ako ng mabuti? Una, tapusin mo muna ang mga bagay na gusto mong gawin. Shoo! Sisiguraduhin kong maibabalik sa tamang landas ang lahat. Kapag si Luye ang pinaka-relaxed at naitanim na ang utos, iyon ang pinakamainam na oras para simulan ang pahiwatig ng hypnosis. Halos sapat na ang paghahanda nitong mga araw. Pwede na itong subukan mamayang gabi. Luye, ligtas na ligtas ka. Ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Pwede bang hayaang lumabas si Shu para kausapin ako? Anyi, 安野， Shu, gising ka na. 你醒了？ Ano ang nangyari sa iyo? Huwag na nating pag-usapan iyon. Kumusta ang pakiramdam mo? Naaalala mo pa ba ang nangyari bago iyon? Nanaginip akong nasa isang gubat ako. 森林里， Takot na takot ako. Tumakbo ako ng napakatagal. Luyi, narinig kong dinukot ka noong bata ka. Paano ka nakatakas? 出来的。 Bakit mo tinatanong iyan? Nausisa lang ako. 好奇， Kung ganoon, ikukwento ko sa iyo bukas. Bakit madalas akong mahilo at manlabo ang paningin nitong mga araw? Bakit parang palagi kong naririnig ang alarm na iyon? Ginagamit ko iyon para paalalahanan ang sarili kong uminom ng gamot. May iniresetang ilang gamot si Lin Li para sa akin, para maiwasang bumalik ang sakit. Magbabanyo lang ako sandali. Mauna muna akong magbanyo. Bakit parang palagi kong naririnig ang alarm na iyon? Shu, nakita na ulit kita. 又见到你了。 Mabuti naman. 你的喜怒哀乐，我没有温柔穿我擦。关键是 Bakit? Bakit parang malungkot ka? 后来的我们断了。 Wala iyon. Siguro dahil sobrang nami-miss kita. Sobrang nami-miss din kita. 还重
Nga pala, noong nakalabas ka sa gubat na iyon ngayon, may naalala ka ba tungkol sa nakaraan? Mukhang hindi pa rin ako tuluyang nakakalaya roon. Ayos lang. Bukas, sasabihin sa akin ni Luye kung ano ba talaga ang nangyari sa iyo. Pagdating noon, gagaling ka na ng tuluyan. Kapag gumaling ka na, magpapakasal tayo sa 户外 labas. 婚礼， Tapos magkakaroon pa tayo ng 2 anak. Mas maganda kung isang lalaki at isang babae. Talagang pinaghandaan mo na pala. Bakit naman? Magandang binibini. Kasing ganda mo. Louie. Ano ang nangyari sa kanila? Bakit ang kakaiba ng paligid? Bitawan mo ako. Ano ang nangyayari sa kanila? Huwag kang makialam. Ayoko nang makihati sa oras at katawan na ito kasama siya. Ayoko nang isipin kung kailan ako mawawala. Gusto ko lang manatili sa tabi mo magpakailanman. Sinunod ko ang sinabi mo. Ayaw mong gumamit ako ng dahas. Kaya hindi ko ginawa. Ayaw mong magalit ako. Kaya tiniis ko. Pero bakit sa huli, siya pa rin ang pinili mo? Ganoon mo ba talaga kagustong mawala ako? CJ, ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari noong taong iyon. Nang tumakas ang hangal na iyon at mahuli ulit, 跑的时候还有被重新抓回去。不久， hindi nagtagal, lumitaw ako. Louie, sa mundong ito, isa lang sa amin ni Pham Shu ang pwedeng manatili. Kung nandito ako, wala siya. Mula ngayon, mabubuhay ako sa mundong ito bilang si Pham Shu. At si Pham Shu, hayaan na lang siyang maglaho. Huwag na kayong magpaandar ng hypnosis. Walang silbi iyon. Hindi ko na siya hahayaang lumitaw muli. Ikaw, tama na. Umuwi na tayo. Nasasaktan mo ako. Masakit ba? Mas masakit din sa akin. Malinaw namang pareho kami. Katulad niya rin ako. Marunong ding masaktan, marunong ding malungkot. Mas masakit pa nga sa akin kaysa sa kanya. Mas malungkot pa ako kaysa sa kanya. Pero bakit siya ang gusto ng lahat? 都喜欢他。 Ako ang nagdala ng mga alaala. Ako ang tumakas mula sa kailaliman ng bundok. Kahit iyon. Ako rin. Pero bakit siya pa rin ang kinakaawaan ng lahat? Sabihin mo sa akin, bakit? Louie, huwag kang ganyan. Huwag, tumabi ka. Akin ito. 东西， Ako si Shu. Ano ang karapatan mong pigilan ako? Itinatapon ko lang ang sarili kong gamit.
Pinawala mo sa akin ang lahat. Luye, hindi ko rin hahayaang makuha mo siya. Ano pang tinutunganga mo riyan? Magmaneho ka na. Kapag namatay siya, magiging iyon na ang lahat. Bakit ang tagal? Pwede bang mamatay ka na lang? May nangyari. Nawawala si Annie. Tumawag sa pulis, suriin ang lokasyon. Ginoo. Pumasok ang kotse sa blind spot ng mga kamera. At nagkalat pa sila ng maraming peking bakas. Sa ngayon, hindi namin matukoy kung aling ruta ang tatahakin nila. Kailangan ng 3 araw para suriin ang datos. Walang silbi talaga kayo. Wala na bang ibang paraan? Ang pagsusuri ng lohika at pagsasaayos ng datos ang husay ng presidente. Kapag nagising ang presidente, mahahanap natin si Binibining Shai. Paano naman ang hypnosis? Sabi ni Linley, may paglaban na sa loob mo. Kaya wala na itong bisa. Magulo na ba ang panig ni Shu? Tumawag na sila sa pulis. Fan King Tong Gucheng. Tapusin ninyo na siya agad, para madali nating makuha ang pera. Ano ang kinatatakutan ninyo? Napakarami ko ng inihandang peking bakas. Hindi nila tayo mahahanap dito. Noon, nagawa nating patayin ng walang nakakaalam ang buong pamilya Shi at ang kapatid ko. Kaya ngayon, kaya rin nating tapusin ang batang ito. Ngayon, bibigyan ko ang panganay kong pamangkin ng isa pang malaking regalo. Shu, naririnig mo ba ako? Hanggang kailan ka pa magtatago? Ganyan ka palagi. Kapag may nangyayari, umaatras ka. Lumabas ka. Ikaw. Nakikiusap ako, Shu. Lumabas ka na. Kailangan ka ng magandang binibini. Wala nang oras. Tumakbo ka. Bilisan mo. Sino iyan? Shu, mabait kong anak. 乖孩子， Mama, sa mga mata ko, ikaw ang pinakamatapang at pinakamabait na bata. Mama, patawad. Bakit ka hihingi ng tawad? Napakahusay ng ginawa mo. Dapat nga kitang purihin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang protektahan ang sarili ang pinakatamang pasya. Tunay kang anak na pinalaki ko. Habang buhay kitang ipagmamalaki. Sige na, oras na para lumabas ka. May mas mahalaga pang taong nangangailangan sa iyo sa labas. Mama, dapat mong tandaan. Habang buhay kitang ipagmamalaki. Chucheng, replay mo ulit ang video. Dapat kumpleto ang lahat.
Ikaw, Gucheng, akala mo ba kapag tinulungan mo siyang patayin ako, makukuha mo ang pera? Ngayon, nawala na sa kanya ang lahat. Kapag namatay ako, ikaw ang susunod na patatahimikin niya. Gusto niyang isama ang lahat sa hukay niya. Gucheng, huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Hulihin siya, bilis. Mga tanga, bakit hindi pa kayo humahabol? Bilisan ninyo, takbo pa ng mas mabilis. Maghiwa-hiwalay kayo at hanapin siya. Hindi pa siya makakalayo. Chucheng, tutukan ang paghahanap sa hilagang kanluran. Lalo na ang mga lugar malapit sa lumang zonang industrial, abandonadong gubat at minahan. Opo. Hindi na ako pwedeng tumakas pa. Shoo! Itigil ang sasakyan. Sarado ang daang ito. Tumabi kayo. Pasensya na. Bayad na kami. Walang makakadaan dito ngayong araw. Luye, ikaw na. Sa wakas, kayo naman. Sabay-sabay kayong sumugod. Magsalita. Nasaan siya? May abandonadong bahay sa unahan. Nandoon sila sa loob. Tumakbo siya papunta roon. Hulihin siya. Huwag na huwag ninyo siyang patatakasin. Bitawan ninyo ako. Sige, tumakbo ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka pa makakarating. Kung gagalawin niyo siya, nagpaalam na ba kayo sa akin? Louis, ikaw pala, baliw ka. Shoo, patawarin mo na si Tio. Alam na ni Tio na nagkamali siya. Patawarin mo na si Tio. Buong buhay kong pagbabayaran ang kasalanan ko. Gusto mong magbayad sala? May isang paraan akong ituturo sa iyo. Ano iyon kahit ano gagawin ko. Kung gusto mong magbayad sala, mamatay ka. Mamatay ka. Huwag, Luye. Bitawan mo siya.
Huwag mong pangarapin na patatawarin ka namin. Hindi ka nagsisisi dahil alam mong mali ka. Nagsisisi ka lang dahil malapit ka ng mamatay. Kaya sa kulungan ka magbayad sala. 狱里赎罪。 Doon talaga ang huling hantungan mo. Anyi, naaalala mo pa ba? Sinabi ko noon na gusto kong masilayan ang bukang liwayway. Isa iyon sa mga hiling sa listahan mo. Tama. Ito na ang huli. Luyi, magandang binibini. Ang totoo, matagal nang gising ang Shuna iyon. Siya mismo ang kusang nagbigay ng katawan sa akin. Siguro gusto niyang mabigyan ako ng maayos na pagkakataong magpaalam sa iyo. Magpaalam. Kung hindi ako ang hiwalay na pangalawang personalidad, mamahalin mo ba ako? Magandang binibini. Ako si Luye. Ako, magandang binibini. Huwag na huwag mo akong kalilimutan. Magandang umaga, Ginoong Fan. Magandang umaga, magandang binibini. You have been slain. May mali sa paraan mo ng paglalaro. Para namang ang galing-galing mong maglaro. Sige nga, ikaw ang maglaro. Ikaw na. Ano iyon? Parang may nakita akong pamilyar na anyo. Ha? Talagang lalo kang nagiging isip bata. Talaga. Siguro nga.